Sa mundo ng kayamanan, nalantad sa paningin, mayabang, mahangin, lahat ay lalaitin. Sa mundo na puno ng kahirapan, nalantad sa paningin, ang dukha ay palaging nagmamakaawa. Kanser sa lipunan, diskriminasyon. Ang diskriminasyon ay isang sakit sa lipunan. Isa sa mga kasalukuyang suliraning ikinakaharap ng ating bansang Pilipinas. Ang estado ng buhay sa Pilipinas ay isang sistematikong suliranin na naglalantad ng mga taong nasa ibaba ng lipunan sa iba't ibang uri ng pagsasamantala at hindi pagkilala sa kanilang mga karapatan at dignidad. Ito ay madalas na batay sa kanilang sosyo-ekonomikong kalagayan, kultura, edukasyon, kalusugan, at trabaho. Kapag mahirap ka, talo ka. Ito ang katagang madalas nating naririnig tungkol sa mga taong hindi nakakarating sa kataasan. Nakatatak sa kanilang mga isipan na hindi nila makakamit ang mapayapa at patas na pamumuhay kung walang pera. Ang pagiging mayaman ay isang pribilehiyo, kaya maaari mo gawin ang lahat ng gusto mo, kahit na mismong pagtaka sa batas. Ang sistemang ito ay nagbibigay daan lamang sa mga mayayaman na mabuhay ng may respeto mula sa mga tao, na nagbibigay daan sa kanila na gawin at bilhin kung ano ang kanilang gusto, na ipapakita rin na kaya nilang bilhin ang respeto kahit hindi naman talaga. Pagdating sa bagay tulad nito, hindi patas ang batas. Walang karapatan ang mga taong nahihirapang ipagtanggol ang sarili, at hindi sila pwedeng lumaban kahit na may karapatan, dahil sa batas kung sino ang may kakayahang magbayad ay ang tama. Hanggang kailan tayo mananatili sa ganitong kalagayan? Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan pa? Ang paghahangad ng pantay at makatarungang lipunan ay ang paglaban sa diskriminasyon sa estado ng buhay. Sa pagtugon ng mga suliraning ito, unang-una, pagpapalakas ng batas laban sa diskriminasyon. Ang pagpapatupad at pagpapalakas ng batas at patakaran na nagpoprotekta laban sa lahat ng uri ng diskriminasyon ay mahalaga. Ito ay dapat na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng edukasyon, trabaho, kalusugan at lipunan. Sapat na edukasyon at pagkakaroon ng kamalayan ang pagpapalakas ng edukasyon at kamalayan sa lipunan tungkol sa kalagahan ng paggalang sa karapatan ng bawat tao at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ay mahalaga sa paglaban sa diskriminasyon. Maaaring maisikatuparan ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa sa edukasyon na naglalayong magbigay kaalaman at pag-unawa sa diskriminasyon. Pagkakaroon ng pagkapantay-pantay. Dapat magkaroon ng mga programa at proyekto na naglalayong magbigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng tao anuman ang estado nito sa buhay. Kasama dito ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo. Dapat magkaroon ng mga programa at serbisyo na direktang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng diskriminasyon. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magdulot ng mas pantay at makatarungang lipunan sa Pilipinas na nagbibigay daan sa bawat tao na magkaroon ng maayos na estado ng buhay at maabot ang kanilang pinapangarap na kinabukasan. Kanser sa lipunan, sabay nating lunasan. Paano nakatutulong ang mga pangyayari upang gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino? Ang
diskriminasyon ng Estado sa buhay ng mga Pilipino o anumang uri ng diskriminasyon ay isa sa mga pangyayari na maaaring magdulot ng malalim na pagbabago sa damdamin at kamalayan ng isang tao, lalo na sa kanyang damdaming makabayan. Pagpapakita ng lakas ng mga Pilipino. Sa kabila ng diskriminasyon, ang mga Pilipino ay patuloy na lumalaban at nagpapakita ng lakas. Ito ay nagpapakita ng kanilang katatagan at determinasyon na maaaring magdulot ng inspirasyon sa iba at mag-udyok sa kanila na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Bakit nakatulong ang nobelang El Filibusterismo sa kalagayang politikal ang paglutas ng suliraning panlipunan sa kasalukuyan? Sa El Filibusterismo, ipinakita ni Dr. Jose Rizal ang diskriminasyon ng Estado sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga karakter at pangyayari sa nobela. Binigyang diin niya ang pagkakaiba ng pagtrato sa Pilipino at sa mga Kastila. Paano nakatulong ang kalikirang pangkasaysayan sa lubos na pag-unawa ng nobela? Ang kalikirang pangkasaysayan ay mahalaga sa pag-unawa ng nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal. Ito ay isinulat bilang tugon sa mga pangyayari noong panahon ng kanyang buhay. Kabilang na ang mga pang-aabuso ng mga pari, ang diskriminasyon laban sa mga Pilipino at ang pangangailangan para sa reforma sa politika. Ang mga isyong ito ay nagpapalalim sa mga karakter at tema ng nobela at nagbibigay ng konteksto sa mga aksyon at motibasyon ng mga karakter. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangyayari noong panahon na iyon, mas nauunawaan natin ang mensahe at layunin ni Rizal sa kanyang nobela. Bakit isinulat ni Dr. Jose Rizal ang nobela? Isinulat ni Dr. Jose Rizal ang El Filibusterismo bilang pagsunod sa kanyang unang nobela, ang Lolenitang Here. Ginamit niya ang mga nobelang ito upang ipakita ang mga suliranin sa lipunan ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Ang El Filibusterismo ay naglalarawan ng mas malalim na mga isyo tulad ng korupsyon, kasamaan sa pamahalaan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa El Filibusterismo, ipinakita ni Dr. Jose Rizal ang diskriminasyon ng Estado sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga karakter at pangyayari sa nobela. Binigyang diin niya ang pagkakaiba ng pagtrato sa Pilipino at sa mga Kastila.